What's up sa inyo dyan mga uncle? Tara samahan nyo akong upangan itong napaka-solid at napakasarap na ramen nagi. At ayun na nga mga angkol, sinimulan natin ang araw sa pagpapalinis dito sa The Handjob Car Wash. Bali kasi dito talaga ako nagpapalinis ng sasakyan kasi napaka-solid ng galawan dito. At ayun na nga, mukhang ulan pa pero hindi ako mapipigilan yan sa pagpapalinis kasi duming-dumi na ako sa sasakyan ko. At ayun na nga, may dumaan pang pogi. At ayun na nga mga angkol, natapos na nga linisan yung aming sasakyan. Kahit puro bangas yan, ako'y gwapong-gwapo pa rin dyan. Maraming salamat talaga sa iyo, The Handjob Car Wash, na napaka-solid na linis ng aming sasakyan. At ayun na nga mga angkol, pagdating ko nga pala dito sa amin, ay agad ko nang sinundo yung aking mag-ina. Kaya naman dire-diretso na takbo namin papuntang SM Bacoor. At ayun na nga, pagdating namin dito sa SM City Bacoor, ay napansin ko natutulog pala si kuya. Kaya naman sabi ko kay Missy, sige hayaan mo munang matulog yan. Total maghahanap pa naman ako ng parking. Buti na lang pagdating namin dito sa parking lot, meron ng bakanting pwesto. Kaya naman sabi ko kay Mrs. videoan mo ako habang umaatras para kunyari professional akong driver. At ayun nga mga angkol, sa puntong yan ay ginigising ko na nga itong aming si kuya. Mukhang napasarap talaga siya ng tulog kasi tuloy-tuloy ang aming biyahe at wala naman talagang traffic. At ayun nga, pagdating sa department store, agad-agad na ako nag-fit ng damit kasi bibili ako ng pamasok ko sa trabaho. Medyo napilitan nga pala akong bumili ng bagong damit kasi yung sinusuot ko sa trabaho medyo luma na nga. At pagkatapos ko nga pala magsuot ng damit ay inaya ko nga pala si Mrs. na magkape ng libre dito sa Prestige Lounge. Bali tama-tama talaga tong pwesto na to para makapagpahinga, lalo kung napapagod ka kakaikot sa department store. At kaya nga mga angkol, napakasarap humigop ng kape dito habang nagpapahinga, parang ayaw ko na nga umalis dito. At syempre meron dyan hindi magpapaawa, talagang gusto makatikim ng kape kahit bawal naman talaga sa kanya. O sige, tikman mo kahit konti. At pagkatapos nga yan mga angkol ay konting toast muna para kunyari hindi nag-aaway. Maya pa ay sinimulan na namin mag-ikot at napadpad nga kami dito sa brief section. Sabi ko, wag yan ang bilhin mo ay piyesa ng sasakyan. At dahil siya ang magbabayad, kaya wala naman ako no choice kundi ang pumayag. Hindi sa pagyayabang mga angkol, pero meron akong bagong brief. At ayun na nga mga angkol, nakakita kami dito ng sapatos ni Mrs. na buy one take one. Pag bumili ka ng kaliwa ay libre na yung kanan. Pagkatapos nga noon ay tumingin din kami ng sapatos si Totoy. Sa kasamaang palad, sa lahat ng isinukat namin wala kami nagustuhan kasi lahat ng mga nakikita namin design ay hindi naka-sale or di kaya walang size na katulad sa kanya. Kaya naman napagdesisyonan na lang namin na ihanap na lang siya sa iba. At ayun na nga, maya pa sa pag-iikot namin ay napadbad nga pala kami dito sa toy section. Bali kasi si Mrs. ay nasa counter na. At sa aming pag-iikot nga ay naalala ni kuya na siya pala nagpapabili sa amin ng monster truck. At nung makita nga namin yung presyo ng monster truck na gusto niya, sabi ko, anak, wag yan, masyadong mahal. Kaya naman pumili ka na lang ng iba. Buti na lang talaga itong aking anak ay nakakaintindi na. Kaya naman sinabi ko expensive yan, agad-agad niyang ibinalik sa lalagyan yung monster truck. At di nagtagal ay nakahanap din kami ng pamalit sa monster truck. Ito nga palang quad bike ng remote control. Bali ilang beses ko nga pala siyang tinanong kung talagang gusto niya yung laruan yan. Kaya naman nung sinabi niyang oo, agad-agad ko na siyang dinala sa mami niya para i-punch yung kanyang laruan. Meron na namang isang bata na nagtagumpay sa kanyang kagustuhan at uuwing masaya. Kaya naman ang bilin ko, anak, ingatan mo at wag mong sisirain yan. At pagkatapos nga namin mamili, niyaya ko na silang kumain. Bago kami makarating sa aming pupuntahan, nakakita kami ng toy display dito sa baba. Kaya naman sabi ko kay kuya, sige dadaan tayo dyan mamaya pero kumain muna tayo. At ayun na nga, maya pa mga angkol, napadpad na nga kami dito sa ramen nagi. Bali matagal na nga namin pinagpaplanuhan na kumain dito ni Mrs. Ang target talaga namin dito ay itong kids meal na to na para nasa truck. Kaya naman sinimulan ko na nga magbasa-basa dito kung anong klaseng ramen ba ang yung orderin ko ngayong araw. Medyo may kabigatan din pala ang presyo ng ramen dito, kaya sabi ko sana masarap talaga to. At ayun nga, sabi nga pala ni Mrs. kung gusto ko raw subukan ito. Sabi ko wag yan, unang higop niyan almoranas agad. At ang nakakagulat nga pala dito sa ramen nagi ay napakabilis dumating ng order namin. Wala pa kaming 5 minuto naghihintay pero binigay na agad yung aming order. Ang in-order nga pala namin kay kuya ay chicken karaage, samantalang sa akin naman ay Red King ramen. Mukha lang yan sobrang anghang pero hindi talaga yan kaanghangan. At ayun na nga mga angkol, simulan na natin ang paghuhukom dito sa ramen na to. Mukha namang masarap kasi napapikit ako. Bali second time ko nga pala makakain ng ramen mga angkol. Ito nga palang ramen na to, masasabi kong napakasarap. Siguro kung ito talaga ang tunay na lasa ng ramen para na rin ako nakarating sa Japan ng balikan. At dumako naman tayo dito kay kuya na ine-enjoy ang kanyang chicken karaage. Bali tikman ko rin pala yung chicken karaage na yan, napakasolid din yan. Kaya naman nire-recommenda ko rin yan kapag kayo kumain dito sa ramen nagi na tikman nyo rin yung chicken karaage nila. Bali itong chicken karaage na to na kids meal ay may kasama palang maliit na ramen at saka ice cream. At ayun na nga, inupakan na ni Mrs. yung kanyang ramen. Nagustuhan niya yung lasa ng ramen na yan. At ayun na nga, napakasolid ng kain namin dito sa ramen nagi. Hindi dahil sa gutom kami pero sadyang masarap talaga yung lasa nila. Ganito pala ang lasa ng mga mamahaling ramen. At ayun na nga, sa puntong yan mga angkol ay oras na para sa dessert. Ito nga palang vanilla ice cream na to ay kasama sa kiddie meal ni kuya. Bali napakasolid din pala nitong ice cream nito mga angkol. Kaya naman recommended to pag kumain kayo dito. At ayun na nga mga angkol, pagkatapos namin kumain kami nga pala ay sumilip na lang dito kasi ang haba ng pila. At sa puntong yan mga angkol, kami nga pala ay pauwi na. Ngunit sa kasamaang palad mukhang aabutin na naman kami ng traffic. At yun na nga mga angkol, dito ko natatapusin itong video na to. Kami nga pala ay nakauwi na sa bahay at naglalaro na yung aking mga anak. Maraming salamat sa inyo mga angkol sa pagsuporta. See you sa next vlog. Okay.